Hindi madaling hanapin ang iyong magiging forever. Kung soswertehin ka, sa unang take pa lang, jackpot ka na at mahahanap mo na siya kaagad. Pero kung malas ka, matatagalan ka. Makakaranas ka muna ng maraming sakit at kabiguan bago mo pa siya makikita. At kung minsan, olats, wala talaga. Pero meron namang mga pagkakataon na nahanap mo na pala siya, pero hindi mo lang pinaglaban at hindi mo lang pinahalagahan. Paano kung nasa harapan mo na pala siya, pero binitawan mo pa? What if all it took to find your forever is to be given a second chance? Dear Mama Mia, salamat po sa pagbibigay mo ng oras sa sulat na pinadala ko sa inyo. My name is Kathy or Kat for short. 25 years old na ako at nagtatrabaho ako bilang isang account executive sa mga advertising agencies dito sa Makati. Naisip ko pong magsulat sa inyo kasi minsan kapag kumakain ako ng tanghalian sa mga Jolly Jeep malapit lang sa building namin, ay nakikinig po sila sa inyo. Hinanap po talaga kita, Mama Mia. Hinanap kita sa Facebook at nakita ko nga na meron kang YouTube channel, kaya naman napasubscribe na ako kaagad sa inyo. Naisip ko rin, Mama Mia, na baka pwede kong i-share yung kwento ng buhay ko. Napapansin ko kasi na parang napapadalas yung pagbabasa niyo ng mga sulat na may temang forever. Kaya eto yung sakin. Gusto ko sanang ikwento sa inyo. Naging kami po ng boyfriend kong si Kevin nung 3rd year college pa lang kaming dalawa. Sa katunayan, siya ang pinakauna kong naging boyfriend. Lampas 5 years na ang relasyon namin. So sa tingin ko naman ay isang malaking achievement na yon, lalo na una ko siyang boyfriend, Mama Mia. Ako na po ang unang magsasabi sa inyo na maswerte talaga ako kay Kevin. Mula sa panliligaw niya sa akin, Mama Mia, ay naging maganda ang pagtrato niya sa akin. Bumibisita siya sa bahay at botong-boto naman ang mga magulang ko sa kanya. Hatid sundo niya rin ako sa trabaho at kapag nagde-date kami, ay perfect gentleman talaga siya. Kung tutuusin, alam ko naman kung gaano talaga ako kaswerte na sa lahat ng mga pwede kong maging unang boyfriend, ang natapat pa sa akin ay ang isang napakabait, napakamaalalahanin at napakamaalagang boyfriend na kagaya ni Kevin. Araw-araw, Mama Mia, ay hindi niya nakakalimutang kumustahin ako at ipakita at iparamdam sa akin ang kaniyang labis-labis na pagmamahal. May mga pagkakataon, Mama Mia, na bigla-bigla na lang siyang dumarating sa pinagtatrabahuan ko at dinadalhan ako ng makakain. Walang pasabi rin siya kung magpadala ng kung ano-anong sorpresa para sa akin kahit na wala namang okasyon. May bouquet of flowers, chocolates at minsan cake na may kasama pang paborito kong milk tea. Kapag uwian naman, Mama Mia, ay hindi rin niya ako nakakaligtaang sunduin mula sa trabaho ko. Kahit pa nga minsan ay halos inaabot na ako ng madaling araw sa kaka-overtime, ay nasa may lobby lang siya ng opisina namin at naghihintay. Minsan nga, Mama Mia, ay naaawa na ako sa kanya dahil nilalamok na siya kapag sa labas siya naghihintay sa akin. Minsan din ay nakakatulugan na niya ang paghihintay, Mama Mia. Sinasabi ko naman sa kanya na wag na niya akong sunduin dahil kaya ko naman ang sarili ko. Pero nagpupumilit pa rin siya dahil obligasyon niya raw bilang boyfriend ko, Mama Mia, ang sunduin ako at siguraduhin na safe akong makakauwi sa amin. Sabi pa niya, delikado daw sa isang babaeng katulad ko ang mag-commute lalo na tuwing gabi.
Kahit na wala namang sariling sasakyan si Kevin, Mama Mia, ay hindi pa rin siya napapagod sa pagsundo sa akin. Ang sabi niya ay ayos lang naman daw kahit naabutin pa siya ng magdamag. Dahil high-tech naman raw na ngayon at may Grab at angkas na kung kinakailangan niya. Alagang-alaga ako kay Kevin, Mama Mia. Kahit na malayo yung workplace niya, ay gumagawa pa rin siya ng paraan para makakapagkita kaming dalawa. Kahit gaano kami ka-busy sa mga trabaho namin. Swerte ko lang na hindi ganun kalayo ang trabaho niya sa akin. Voice talent kasi si Kevin, Mama Mia, at karamihan ng studio ay nasa Makati rin. Kaya hindi na siya nahihirapan. Hindi naman po nasusunod lahat ng luho ko kay Kevin. Pero kapag may budget siya, ay napagbibigyan naman niya ako. Kung saan ko gustong kumain, dun kami. Kung gusto kong magsine, go lang. Kahit anong gusto ko, pinagbibigyan niya basta't kaya niya. Ang tanging request lang niya sa akin, Mama Mia, ay kapag sinabi niyang kakapusin na siya, ay wag ko na raw ipilit. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon ni Kevin, lalo na at may mga binabayaran pa siyang student loan na naipon niya mula nung college pa kami. Kapag ako naman po yung kailangan ng tulong ay gumagawa talaga ng paraan si Kevin para matulungan niya ako hanggang sa kaya niya, Mama Mia. Kung respeto naman ang pag-uusapan, wala talaga akong masabi. Ni minsan ay hindi ako nakarinig ng masasakit na salita mula sa kanya. Hindi niya ako kailanman binabastos. Hindi rin siya naninigaw sa akin. Mama Mia, hindi po abusive na tao si Kevin. Kaya nga kapag napapagmalditahan ko siya, ay hiyang-hiya ako sa sarili ko pagkatapos. Tapos magsusorry agad ako sa kanya dahil hindi naman niya deserve ang pagmamaldita ko dahil napakabait niyang boyfriend. Napakahalaga po sa akin na ganito na lang niya ako galangin, Mama Mia. Minsan na rin po niyang sinabi sa akin na yung pagtratong gusto niyang matanggap mula sa akin ay yun dun po ang binibigay niya. Hindi lang dahil ito ang tama, kundi dahil para sa kanya, Mama Mia, kapag sinabi mo raw na mahal mo ang isang tao, dapat may katumbas yon na malaking respeto. Yun na rin po siguro ang dahilan kung bakit nagsawa ako sa relasyon namin. Oo, Mama Mia. Nararamdaman kong nagsasawa ako sa sobrang respetong binibigay sa akin ng boyfriend ko. Pakiramdam ko ay nawala na yung thrill at kilig factor. Mama Mia, tayong mga babae, minsan ay gusto din nating nilalandi tayo ng ating mga boyfriends. Pero itong si Kevin, masyadong gentleman. Kahit pa nga minsan, Mama Mia, ay ako na mismo ang nagbibigay sa kanya ng motibo, pero siya rin ang mismong umiiwas. Hindi niya pinapansin ang panlalandi ko sa kanya at lagi niyang iniiba ang topic namin. Kaya naman, minsan, Mama Mia, ay hindi na lang salita ang ginawa kong pang-aakit sa boyfriend ko. Nanonood kami noon ng sine. Pinili ko talaga yung movie na alam kong walang masyadong nanonood para maisakatuparan ko ang plano ko. Ayaw nga sanang pumayag ni Kevin na yun ang panoorin namin dahil ang sabi niya mukhang hindi raw maganda at wala namang nanonood. Pero pinilit ko siya, Mama Mia, at sinabi kong don't judge a movie by the moviegoers. Natawa na lang siya at pinagbigyan niya ako. Habang nanonood siya ng seryoso, Mama Mia, ay hinihimas-himas ko ang braso niya. Pero hinahawi niya naman. Hinihimas ko rin ang legs niya pero lalo niyang inaalis ang kamay ko. Pero hindi ako nagpatinag. Haplos pa rin ako ng haplos kahit na tinatanggal niya ang kamay ko sa legs niya. Hanggang sa hinawakan na nga niya ang kamay ko.
Kaya naman Mama Mia, ang ginawa ko na lang ay ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Maya-maya pa ay binulungan ko siya na nilalamig ako. Kaya naman binitawan na niya ang kamay ko at niyapos niya ako sa balikat. Ilang sandali kami na nasa ganoong sitwasyon. Nakadantay ang ulo ko sa balikat niya habang nakayapos naman sa balikat ko ang isa niyang kamay. Ilang sandali pa Mama Mia ay sinubukan ko siyang halikan sa kanyang leeg pero bigla niyang nilayo sa akin ang ulo niya. Sa sobrang inis ko ay itinulak ko siya. Ano ka ba naman Kevin? Tuod ka ba o bakla ka? Tiningnan niya ako ng seryoso tsaka bumuntong hininga siya. Bakit? Ano bang gusto mo babes? Tanong niya sa akin. Gusto lang naman kitang landiin kahit sa ganitong paraan lang Kevin. Pero bakit parang ayaw mo? Ipinaliwanag niya sa akin Mama Mia na ayaw niyang ma-disappoint ang parents ko. Pinagkatiwalaan daw siya ng mga ito kaya ayaw niyang masira yon. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman hinihiling sa kanya na mag-sex kaming dalawa. At hindi ko naman sasabihin sa parents ko kung may mangyari man sa aming dalawa. Ang gusto ko lang naman ay momol-momol Mama Mia. Kaya nga sa sine ko siya inaya at hindi sa motel. Pero ang sabi niya Mama Mia, kapag gagawin daw namin yon, ay yun na rin daw ang magiging simula para hanap-hanapin namin yon. Ayaw daw niya na pareho kaming matuksong dalawa dahil sigurado daw na magagalit sa kanya ng husto ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang papa ko. Ayaw daw niyang sirain ang malaking tiwalang ibinigay ng mga ito sa kanya. Nagdrama ako Mama Mia at sinabing baka napapangitan lang siya sa akin kaya hindi niya ako ginagalaw. Pero hinalikan lang niya ako sa noo at hindi umepek ang drama ko. Kaya naman masisisi niyo ba ako kung ma-frustrate ako na pakiramdam ko minsan ay hindi attracted sa akin physically ang boyfriend ko? Gets ko naman yung sinasabi niyang respeto kila Papa, respeto sa akin, pero ako naman yung nagpapahiwatig sa kanya Mama Mia. Kulang na lang lumuhod ako sa harap niya para magmakaawa sa kanya na ibigay sa akin ang paglalanding gusto ko. Kung ibang lalaki lang yan, hindi sila mag-aaksaya ng panahon at susugod kaagad yan. Pero iba talaga si Kevin, Mama Mia. Kahit anong gawin ko, kahit anong pangungumbinsing gawin ko, ay hindi pa rin talaga siya kumakagat. Ang sakin po, basta may consent, verbal man yan o hindi, may respeto naman po yun, hindi ba? Ewan ko lang po, pero siguro Mama Mia, ini-expect ko pa rin na kahit papaano ay tumulad siya sa ibang lalaki na pinagnanasaan yung mga partner nila. Siguro naman walang masama doon dahil boyfriend ko naman si Kevin. Hindi ko alam Mama Mia kung matatawa ba ako o maiinis sa sarili ko. Sa lahat ba naman kasi ng pwede kong maging issue kay Kevin, yun pang pagiging sobrang good boy niya. Aware naman ako Mama Mia na kung ibang lalaki yan ay papairalin kaagad nila yung mga ano nila para lang makascore sa babae. Si Kevin kasi ay ibang klase yung pagiging good boy niya. Ang lakas makasanto ng kanyang appeal. Don't get me wrong Mama Mia ha. Masaya naman ako na lagi niya akong inuuna at lagi niyang inuuna ang kapakanan ko. Kaya lang Mama Mia, minsan, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun si Kevin. Oo na, mas importante ako sa kanya kaysa sa anumang kamunduhan. Kaya nga ako napamahal sa kanya dahil doon. Sana nga lang kahit katiting na kalandian man lang sa katawan ay magkaroon siya. Kaya rin po siguro nagsimula na rin akong magsawa sa relasyon naming dalawa after 5 years. Dahil pakiramdam ko Mama Mia ay nawawala na ng thrill ang relasyon namin. Nagiging predictable na kaming masyado. Yung sinasabi nilang security,
unti-unti na pong naging complacent para sa akin. Pangit sa pakiramdam, Mama Mia, yung parang hindi na e-excite sa'yo ang partner mo. Yung hindi siya excited na makaano ka. Minsan ay parang ayaw ko nang makita si Kevin, Mama Mia. Para ano pa? Wala rin namang bago. Nabobore na ako sa kanya. At ang akala ko talaga, Mama Mia, ay forever nang magiging boring ang buhay ko dahil forever na akong matatali sa relasyon naming dalawa ni Kevin. Hanggang isang araw, Mama Mia, pagdating ko sa trabaho ay naririnig ko yung mga ka-table ko na nagchichikahan. May bagong hire daw na copywriter na sobrang gwapo. In fact, sabi nila, makalaglag panty daw ang kagwapuhan. Tapos mas wabi pa daw kay Gabby Concepcion. Since hindi naman ako mahilig sa mga chismis-chismis na ganyan, ay dinedma ko lang yon. Tsaka isa pa, kahit naman po nagsasawa na ako kay Kevin nung mga panahon na yon, ay mahal ko pa rin naman siya. So wala talagang point na makiisyoso pa ako at tignan kung totoo ba ang chismis na may bagong gwapo sa opisina namin. Pero dahil iisang kumpanya lang naman kami nagtatrabaho, Mama Mia, ay hindi rin talaga maiiwasan na magkakilala kami at some point. At gano'n na nga po ang nangyari nung araw na yon. Sabay kaming sumakay ng elevator dalawa pababa ng building namin, papunta sa malapit na Jolly Jeep. Sakto pa talagang kaming dalawa lang ang nasa loob ng elevator nung mga oras na yon. Totoo nga ang chismis, Mama Mia. Gwapo nga talaga siya at mukhang ang bango-bango pa niya. Pilit ko siyang inaamoy kahit may distansya naman sa pagitan naming dalawa. Pinofocus ko ang ilong ko sa pag-amoy sa kanya nang bigla na lang siyang magsalita. Magla-lunch break ka na rin? Napalunok ako ng laway bago ko siya sinagot, Mama Mia. Nagtanong siya ulit kung saan daw ba ako kakain. Pwede raw ba siyang sumabay sa akin dahil wala pa siyang kakilala at hindi rin niya alam kung saan pwedeng kumain dahil bago siya sa lugar na yon. Nakakahiya naman kung magsuplada ako sa kanya, Mama Mia, hindi ba? Kaya naman sinagot ko ng maayos ang mga tanong niya. Nakipagkilala rin siya sa akin. Tom pala ang pangalan niya. Grabe. Pati pangalan niya, Mama Mia, ay bagay talaga sa kagwapuhan niyang taglay. Nakipagkilala rin ako sa kanya at sabay na kaming nag-lunch nung araw na yon. Sabay na rin kaming bumalik ng opisina pagkatapos naming kumain. Habang kumakain kami, Mama Mia, ay napag-usapan namin ng konti ang tungkol sa kanyang unang araw sa trabaho. Napag-alaman ko rin galing kay Tom, Mama Mia, na galing pala siya sa isang may kayang pamilya. Communication Arts ang tinapos niya at nauna siyang makatapos ng college sa akin ng 1 taon. Hindi ko po nakikita yung sinasabi ng mga office mates ko na mas wabi pa siya kay Gabby Concepcion. Pero totoong gwapo talaga siya. At in fairness, Mama Mia, sobrang lakas ng kanyang dating. Hindi naman siya sobrang brusko, pero sakto lang para mapansin ng tao, lalo na ng mga babae. Kung gumalaw siya ay ramdam mong confident siya sa kanyang sarili. Alam niya yung mga ginagawa niya. At base sa mga kwento niya, Mama Mia, ay nakatatlong girlfriend na pala siya. At wala raw tumagal sa kanila. Noong tinanong ko naman kung bakit hindi nagtagal ang kanyang mga relasyon, ay tumahimik lang siya. Napaisip po tuloy ako kung bakit hindi na siya nagkwento tungkol doon. Pero hinayaan ko na lang siya, total ay first day pa lang naman niya sa trabaho. Tsaka kakakilala pa lang naman namin sa isa't isa at baka mamaya sabihin pa niya na feeling close ako sa kanya. Mama Mia, simula noon, araw-araw na kaming magkasabay kumain tuwing lunch break ni Tom. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, ay nakahanap ako ng katulad ko.
Halos kantsawan na nga po kami ng mga kapwa ko account executive dahil dinaig pa daw namin yung magjowa kung magdikit kaming dalawa. Tapos sabi ng iba, nasa hit list na daw ako ng mga nagkakagusto sa kanya sa office kasi lagi raw kaming magkasama ni Tom. Siyempre dahil may boyfriend naman ako ay patay mali siya lang ako sa lahat ng chismis na naririnig ko, Mama Mia. Respeto ko na lang din po kay Kevin. Kahit naman nananawa na ako sa kakaiwas ni Kevin na maging intimate kaming dalawa, ay hindi naman po pwedeng makipaglandian na ako kay Tom kasi may boyfriend pa rin naman ako. Hindi fair kay Kevin kung ipapasok ko sa sistema ko si Tom. Pero Mama Mia, habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin na pagaan ng pagaan ang loob ko kay Tom. Tapos unti-unti namang lumalayo ang loob ko sa sarili kong boyfriend. Wala naman pong nagbago kay Kevin. Siya pa rin yung Kevin na nakilala ko nung nag-aaral pa lang kami ng college. Maalaga, maalalahanin, napaka-gentleman at marunong makisama. Siguro dahil na rin sa nagsasawa na ako sa relasyon namin, kaya nangyari yun nang hindi ko naman namamalayan, Mama Mia. Ang iniisip ko po noon, kahit naman nagsasawa na ako, ay nakakaramdam pa rin naman ako ng sense of security sa relasyon naming dalawa ni Kevin. Kaya walang issue sa akin na si Tom yung kasama ko sa office mula umaga hanggang gabi. Ayos lang naman yon dahil wala naman kaming ginagawang masama ni Tom. Magkaibigan at magkaopisina lang kami. Pero si Kevin pa rin ang boyfriend ko. Yun nga lang, Mama Mia, nagising na lang ako isang araw sa katotohanan na nawalan na ng puwang sa puso ko si Kevin at pumalit na doon si Tom. Ilang beses ko talagang tinimbang sa sarili ko, Mama Mia, kung sigurado na ba ako sa nararamdaman ko. Kung itatapon ko ba ang 5 taon naming relasyon ni Kevin para kay Tom na bago ko palang nakilala. Pero narealize ko, Mama Mia, na mas magiging sayang ang oras ko kung patuloy pa rin ako sa pakikipagrelasyon kay Kevin, gayong alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na siya mahal. Kaya sa huli ay nagdesisyon na ako na hiwalayan si Kevin. Para hindi ako maging unfair sa kanya, lalong-lalo na sa sarili ko. Mas mabuti na yung sa akin mismo manggaling, Mama Mia, kesa sa marinig pa niya sa iba. Kaya ako na mismo ang nagkusang umamin ng totoo kay Kevin. Pinapunta ko si Kevin sa bahay namin, Mama Mia, at tiniming ko na wala ang mga magulang ko dahil alam kong hindi nila magugustuhan ang gagawin ko. Botong-boto kasi ang mga yon kay Kevin. Kaya nung weekend na umalis sila para umattend ng kasal dahil kinuha silang principal sponsors, ayun ang nakita kong pagkakataon para kausapin na ng masinsinan si Kevin. Pagdating niya ay masaya pa niyang ibinalita sa akin na pinagluto niya ako ng carbonara para may snacks kami habang nagmo-movie marathon. Ang akala niya kasi, Mama Mia, ay house date namin yon. Pero sinabi ko kaagad sa kanya na ayoko na, Mama Mia. Gumuhit ang labis na pagkabigla sa kanyang mukha. Nagtanong siya sa akin ng dahilan. Hindi na ako nagsinungaling. Mama Mia, sinabi ko na sa kanya na naboboard na ako sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Wala na yung thrill. Parang naging routine na lang ang lahat sa aming dalawa. Puro na lang trabaho ang pinag-uusapan namin. Mama Mia, nang hingi pa siya ng chance at aayusin raw niya ang lahat. Pero sinabi ko na huli na. Huli na ang lahat para sa chance na hinihingi niya. Doon siya unti-unting umiyak sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, napaka-unfair ko daw dahil itinago ko na lang daw ang mga issues ko at ang mga nararamdaman ko sa aming relasyon. Sana daw sinabi ko sa kanya una pa lang para naman nagawan niya raw ng paraan. Pero kilala ko naman si Kevin, Mama Mia.
Kahit na sinabi ko pa sa kanya ang mga issues ko sa relasyon namin, alam ko ring wala rin siyang gagawin para magiging maayos ang mga yon. Kung may gagawin man siya, alam ko ring hindi na nun mareresolba ang lahat dahil alam kong hindi siya willing na ibigay at gawin sa akin ang isang bagay na makakapagbago ng aming relasyon. Lalo na ang bagay na yon na makakadisappoint sa aking mga magulang. Kaya kahit ano pa man ang sinabi niya sa akin, Mama Mia, ay nanatiling buo ang desisyon ko. Kahit ano pa ang pagsusumbat niya sa akin, ay hindi pa rin ako nagpatinag. Needless to say, natapos ang araw na yon at natapos din ang relasyon naming dalawa ni Kevin. Alam ko naman na hindi lang siya ang may pagkukulang sa aming relasyon. Alam ko namang tama siya, Mama Mia. Dapat kahit alam kong wala siyang magiging aksyon sa mga issues ko sa kanya, dapat sinabi ko pa rin para at least ay wala ring pagsisisi sa part ko dahil sinabi ko ang aking mga hinaing at nararamdaman. Ano pa bang magagawa ko? Nangyari na ang nangyari, Mama Mia. Hindi ko na rin siya pwedeng pagbigyan pa ng pagkakataon dahil hindi na rin naman siya ang laman ng puso ko. Nahulog na kay Tom ang damdamin ko, Mama Mia, at wala ng lugar doon si Kevin. Pero pinilit ko pa rin pong ipagtanggol ang sarili ko kahit alam ko na may pagkakamali ako. Sa tingin ko naman kasi, Mama Mia, si Kevin yung may mas malaking kasalanan kung bakit nauwi kaming dalawa sa hiwalayan. At saka kasalanan ko ba na mahumaling ako kay Tom kung hindi naman binibigay ni Kevin sa akin yung ganong klaseng atensyon na hinahanap ko? Parang ang unfair naman po yata kung sa akin ipapaako lahat ng kasalanan sa sitwasyong ito. Kaya nga ako nakipaghiwalay kasi sawang-sawa na ako sa kanya. Kaya ako nakikipaghiwalay kasi ayoko nang lokohin si Kevin, Mama Mia. Magpapakatotoo lang ako, Mama Mia. Wala akong naramdamang pagsisisi sa pakikipaghiwalay ko kay Kevin. Tutal ay parang naging vanilla ice cream lang din naman ang samahan namin. Boring at walang kalasa-lasa, kaya pinanindigan ko na. No looking back, ika nga nila. Hindi nagtagal, Mama Mia, naging kami ring dalawa ni Tom. Sa totoo lang, ay napakagaan ang loob ko kay Tom. Siguro nga po kasi pakiramdam ko ay nakahanap na ako ng kaugali ko. Ka-wavelength ko talaga si Tom, kaya naman hindi na ako nahihirapang iparating sa kanya ang mga nararamdaman ko dahil pareho ko siya kung mag-isip. Pero aaminin ko rin sa iyo, Mama Mia, na minsan, naiisip ko rin na sinayang ko yung 5 taon naming relasyon ni Kevin. Pero naaalala ko rin na hindi na nga pala ako masaya sa piling niya. Kaya naging madali para sa akin ang kalimutan siya at iwanan na lang sa kahapon ang lahat ng alaala naming dalawa. Kung ako ay naka-move on na sa naging relasyon namin ni Kevin, ang mga tao sa paligid ko, Mama Mia, ay hindi magawang mag-move on. Hindi na ako nagulat na marami talagang nagalit sa akin sa ginawa kong pagtapos sa relasyon naming dalawa ni Kevin at sa pakikipagrelasyon ko kay Tom. Yung mga kaibigan namin ni Kevin ay nagalit sa akin dahil pakiramdam nila ay hindi ko pinahalagahan yung mga panahon na naging kaming dalawa. Ang mga magulang ko naman ay galit sa akin dahil mahal na mahal nila si Kevin at parang anak na rin daw ang turing nila dito. Masyado raw akong naging marupok. Pati yung mga office mates namin ni Tom na halos isuko na nila ang kanilang bataan sa panlalandi sa kanya ay matindi rin po yung galit sa akin. Siguro kasi feeling nila ay naunahan ko sila kay Tom. Mama Mia, gaya ng mga bagong relasyon ay naging masaya kaming dalawa ni Tom. After 5 years ay nakaramdam ako ulit ng matinding kilig. Yung excitement na hindi ko na naramdaman kay Kevin. Nakita
Nakita ko pong muli yun at mas sobra pa ang naramdaman ko. Pero sa piling ni Tom, Mama Mia, dun ko naramdaman ang sobrang kilig kahit na bago pa lang kaming dalawa. Ito na nga ba ang forever? Sana nga, Mama Mia. Sana nga. Dahil nag-e-enjoy talaga ako ng sobra kapag kasama ko si Tom. Parang laging nasa langit ang pakiramdam ko. Pero Mama Mia, hindi pala lahat ng makakapagpasaya sa'yo ay nakakabuti sa'yo. Medyo adventurous kasi itong si Tom. May motor kasi siya, Mama Mia, kaya palagi kaming nagra-rides dalawa para pagbigyan ng hilig niya sa adventure. Pero minsan, Mama Mia, ay sumusobra na ang pagiging adventurous ni Tom. Napaka-happy-go-lucky kasi niya. Palibhasa ay may kaya ang kanyang pamilya. Kinakalimutan na niya ang kanyang mga responsibilidad, kaya naman pati ako ay nadadamay din. May isang gabi, Mama Mia, na kagagaling lang naming mag-dinner dalawa nang bigla niyang naisipang magliwaliw kami. Habang nasa kahabaan kami ng SLEX ay nataranta na ako dahil may meeting pa ako kinabukasan sa isang napaka-importanting client. Kaya naman tinanong ko na si Tom kung saan ba talaga kami pupunta. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwedeng umalis ng Maynila dahil hindi ako pwedeng umabsent or malate kinabukasan. Pero parang wala lang sa kanya, Mama Mia. Parang wala siyang naririnig sa mga sinabi ko, kaya naman hinampas ko na siya sa balikat. Pero sabi niya, Mama Mia, ay wag ko raw munang isipin yung trabaho. Mag-enjoy lang daw kaming dalawa. Pero nagpumilit talaga akong bumalik at kinukumbinsi ko siya na sa weekend na lang kami gagala. Wag lang talaga sa gabing yun dahil magagalit, Mama Mia, ang boss ko kapag hindi ako nagpakita sa kanya kinabukasan. Doon naman naggalit sa akin si Tom. Nag-away kami habang nagda-drive siya ng motor, bagay na muntik na naming ikapahamak dalawa. Dahil may nag-overtake pala na van sa likod namin, pero bigla namang pinaharurot ni Tom ang motor niya na parang wala siyang nakitang sasakyan na nag-overtake. Napasigaw ako, Mama Mia, dahil parang isang pulgada na lang talaga ang layo ng paa ko sa nag-overtake na van at muntik pa talaga akong mahulog dahil hindi ako masyadong nakahawak sa bewang ni Tom sa sobrang focus ko sa aming diskusyon. Ang totoo, Mama Mia, kung ako lang po ay wala namang problema sa akin kung magro-road trip kaming dalawa ni Tom. Sa katunayan ay gustong-gusto ko nga yun. Kaso lang, hindi na niya iniisip na baka malagay ako sa alanganin kapag pinilit niya yung gusto niya. Gaya nung bigla niya akong hinatak paakyat ng Tagaytay at may client meeting ako kinabukasan. At tulad ng inaasahan, hindi ako nakapaghanda para sa meeting namin na yon. Mabuti na lang talaga at sinalo ako ng boss ko kasi kung hindi ay baka nawala sa amin yung client na yon. Pero hindi lang po yun yung naging issue ko, Mama Mia. Hindi ko inakalang ganun pala kabilis uminit ang ulo ni Tom. Alam ko naman, Mama Mia, na lahat ng magjowa ay nagkakaroon talaga ng pagtatalo sa simula. Pero nakakabahala kasi na hindi lang niya nagustuhan yung mga sinabi ko sa kanya ay bigla nang pumutok yung butsin niya tapos kung ano-ano na lang yung mga sinasabi niya sa akin. Kahit na alam naman niya na mali siya, Mama Mia, ay gagawa pa rin siya ng paraan na siya yung magmukhang tama at ako yung magmukhang mali. Unti-unti kong napagtanto, Mama Mia, na abusive pala si Tom. Kung hanggang saan ang sukdulan niya ay hindi ko alam at sana ay hindi ko na talaga malaman. Simula noon, Mama Mia, ay marami talagang nagbago sa relasyon naming dalawa ni Tom. Kapag lunch break namin sa trabaho ay hindi na kami nagsasabay kumain. Minsan nga, Mama Mia, pakiramdam ko ay parang pinagtatabuyan pa niya ako. Tapos kapag magkasama kami ay may magawa lang akong konting mali
ay bigla na niya akong sesermonan. Minsan nga Mama Mia, yung sermon na yon ay may kasama pang mura at panlalait. Unti-unti kong nakita yung tunay niyang ugali. Lalo na kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. Nagiging bastos siya Mama Mia at hindi siya marunong magtimpi. Minamaliit niya ako sa lahat ng bagay para lang magmukha siyang mas magaling. Kahit hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin niya sa bagay na yon. Mama Mia, pakiramdam ko ay ginagawa akong basahan ni Tom para lang maiangat niya ang sarili niya. Pero tiniis ko lahat ng pang-aabuso niya sa akin. Aminado naman ako na ginusto ko yon. Kung hindi ay hindi ako makakapasok sa ganitong klaseng gusot. Sabi ko naman sa sarili ko, hindi naman niya ako sinasaktan ng pisikal kaya okay lang. Pero doon ako nagkamali Mama Mia. Isang araw, may usapan kami ni Tom na magdi-date kami. Pero dahil napahaba ang meeting namin with a client, ay na-late ako sa usapan namin. Nung na-late ako Mama Mia, pagdating ko pa lang ay nakakatakot na sermon na ang ginawa sa akin ni Tom. Sabi niya Mama Mia, baka may kinakalantarin raw akong iba. Pinaliwanag ko naman sa kanya Mama Mia na trabaho talaga ang dahilan kung bakit ako na-late sa date namin. Pero hindi siya naniwala. Sabi niya ay palusot ko lang daw ang lahat ng yon. Hindi naman daw trabaho ang inaatupag ko kundi panlalandi ng iba. Mama Mia, doon na ako umalma at sinabihan ko siya na itigil na ang pananalita niya ng ganyan sa akin dahil nasasaktan ako. Pero hindi pa rin siya tumigil. Sabi niya Mama Mia, hindi raw ako mapagkakatiwala ang babae. Sabi niya Mama Mia, wala daw akong alam pagdating sa relasyon. Kaya naman Mama Mia, sumagot na talaga ako. Pero Mama Mia, sa pagsagot ko na yun, ay bigla naman niyang hinawakan ng malakas at mahigpit ang braso ko. Nasasaktan ako at ang sabi niya Mama Mia, wala raw akong karapatan na magsalita sa kanya ng ganon dahil babae lang ako at dapat sumusunod lang ako sa kanya. Akala ko raw kung sino ako. Kaya naman Mama Mia, pagkatapos ng date namin na yun, ay napuno na talaga ako. Napuno na ako sa pangmamaliit ni Tom sa akin. Kaya hindi ko na pinatagal pa ang relasyon naming dalawa at hiniwalayan ko na siya. Minabuti ko na pong layuan siya habang hindi pa niya ako masyadong pinipisikal. Kahit anong text niya sa akin na humihingi siya ng tawad at sana'y bigyan ko raw siya ng pagkakataon ay hindi ko na pinansin. Nawalan na ako ng amor sa kanya. Nabalita rin po sa buong agency namin yung ginawa niya sa akin kaya nagpa siya ang HR department namin na tanggalin na rin siya sa trabaho. Sa sobrang bilis kumalat ng balita ay nakarating kaagad kay Kevin yung nangyari. Agad niya akong pinuntahan para kumustahin ako. Hiyang-hiya talaga ako kay Kevin Mama Mia habang kinukwento ko sa kanya lahat ng nangyari simula nung maghiwalay kaming dalawa. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ngayon Mama Mia ay narealize ko na hawak ko na pala dati yung forever ko pero pinakawalan ko lang dahil lang sa kapretsyo at kalandian. Anong napala ko sa pag-iwan ko kay Kevin para kay Tom? Wala. Kung hindi sana ako naging marupok, malamang ay hindi humantong sa ganito ang lahat. Maswerte na lang ako at pagkatapos ng nagawa ko kay Kevin ay todo alalay pa rin siya sa akin na para bang hindi kami naghiwalay dalawa. Hiyang-hiya ako sa kanya Mama Mia. Sa kabila ng lahat, yung good boy na mas banal pa sa madre pa rin pala ang sasandalan ko sa panahong hindi ko alam kung saan ako magsisimula muli. At siya rin pala ang magpapakita sa akin na minsan, hindi ko kailangan na masyadong mag-effort para hanapin yung forever ko. Kasi nasa harap ko na pala at ako lang pala talaga ang nagbubulag-bulagan. Mama Mia, habang inaalalayan ako ni Kevin, dun ko na-realize na mahal ko pa rin pala siya.
Ang problema ko ngayon, Mama Mia, ay hindi ko alam kung papaano ko yun sasabihin sa kanya. Dapat ba na ako ang maunang makipagbalikan sa kanya? Ang alam ko kasi, Mama Mia, ay may kinakausap na sa chat itong si Kevin. Dati naming kaklase at sa tingin ko, Mama Mia, ay nagkakagusto sa kanya yung babae. Hindi ko lang talaga alam kung may gusto na ba si Kevin sa kanya. Wala rin namang sinasabi si Kevin sa akin, Mama Mia, tungkol sa pagbabalikan. Kaya naman hindi ko talaga alam kung sasabihin ko ba sa kanya na gusto ko siyang balikan at gusto kong makipagrelasyon sa kanya ulit. Mama Mia, sana naman ay matulungan ako ng mga tagapakinig ninyo ngayon. Hihintayin ko po na ma-post nyo sa YouTube itong kwento ng buhay ko at doon ko po babasahin ang kanilang mga kuro-kuro at opinyon. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pagbabasa nyo ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Kathy.